netizens ang umano'y pandededma umano ni Jericho Rosales kay Kim Chiu nang tanungin ito kung ano ang aabangan sa bagong pelikula nito. Well, sagot kasi ng aktor ay simpleng wala lang na tila binigyang kahulugan agad ng netizen. Pero ipapaliwanag natin yun medyo nakakalito yun. Hindi, deadma in a way na nag-guess si in-introduce siya ni Ann Curtis, di ba, tinawag si Jericho. Siyempre, yung mga nag-guess doon, nagbebeso-beso kasi. Sa noontime show nila sa noontime yan. show, yan sa noontime show. Siyempre, ang mga nag-guess doon, bumabati sa lahat doon. Napansin lamang ng mga netizen, lalo na ng mga Kim Pao, na nag-kiss siya sa lahat at yumakap. Doon sa mga lalaki kung saan nakahilera sa Kim Chiu, nandun si Kim Chiu, nagbow lang siya. Hindi raw siya bumeso. Hindi siya bumeso. Pero, paglipat daw niya dun sa kabila, kila Ami Perez. Kila Ami Perez, kila Jackie, siya ay nagbeso at yumakap. So, para ang mga netizen, medyo alam mo naman, very sensitive sila, di ba? Correct. Una yon. Pangalawa, yung si Kim na yung nagtanong kay Jericho na ano ang aabangan dito sa pelikula niyong ito, na ang sinagot nga niya ay wala lang, sabi niyang gano'n. Parang pag tinanong kang gano'n, di ba, lalo sa pelikula mo, ba't ka sasagot ng wala lang? Pero sinundan niya Pero, yun pagdating kay Ann Curtis, sumagot naman siya. Sumagot na siya, nagpaliwanag. Kaya rin, syempre, yung mga panay ng mga Kim Pao, Na-hurt talaga na-hurt sila. Oo. Bakit pagdating kay Kim Chiu, wala lang? Baka naman, siguro, tingnan na lang natin, sabi, matatanong yan kay pagka sinulit na yan sa Abante Tonight ni Mildred, matatanong yan, di ba? Kay Jericho. Kaya tuloy, Kaya eto, explanation oo. niya, di ba? Kaya Explanation. eto tuloy, iniugnay na tuloy agad kay Jay, di Oo, ba? nasasaya. At Oo. nauugnay na kaagad na pati daw si Meme Vice ay hindi rin daw nagustuhan iyon. Di ba? Oo Yun ang mga nga. naglalabasan. Pero si Tapet nga nag-share din ng kanyang opinion. Sabi niya, baka naman daw may kinalalaman ito dun sa huling pagkikita ng Econin at saka ng Kim Pao dun nga sa dinner ni Garlic, di ba? Ni Miss Garlic. Ang nakita lang nagbatian doon si Paulo at saka si Jericho. Baka daw hindi nagbatian itong si Janine at saka si Kim. Pero kung natatandaan ninyo, sa Star Awards naman natin, di ba? Star Awards for TV, nagbatian pa sila, tapos umalakpak pa si Kim. hindi, si Si Janine, Janine. nung nakatanggap ng award si vice Jen, versa, si di Kim, ba? oo. So, yun na lang po, baka baka na-hurt yung mga Na-hurt, Kim Pao. oo, Kasi na-hurt din si tinanong ko din, nagtanong po kami ng mga opinion ng mga Kim Pao kung ano yung kanilang saloobin doon. At sabi nga ni Ate Carmen Dolalas, ay medyo off nga daw yun. Ganon din naman ang simpatya ni Tapet at saka ni Marcelita. At ng saka yung mga Big. ibang comments pa na nababasa ko, para daw, halata naman daw masyado. si Tess Caparos din, si Ate Tess Ensyong, nag-react yan na di umano yung pangdededma. Pero siyempre, alamin din natin yung side naman ni Jericho. Pero Lagi personally, open di ba? sabi nga namin ni Kuya Romel, personally, nice person si Yes. Jericho. Parang feeling ko, wala naman sigurong intensyon. Oo. Diba? Kasi po kung natatandaan nyo, nagkita-kita yung apat, yung love team, si Jericho mismo ang unang Oo, lumapit kay lumapit. Pau. Nagyakapan sila. Pau. Diba? Pau ng Yes, Encantadia, ganon. Pero yun nga po, pero siyempre naiintindihan din natin sa kabilang yung banda simpatya. yung simpatya ng mga Kimpo. Kasi bakit doon sa mga lahat ng Girlita Amor niyakap ni Jericho Bumeses siya. Kasi bakit very- kay oo. Kim hindi? Tsaka Yun very naman. excited siya nagtanong, ano nga abangan? Di ba? Para kasi siyempre nagpo-promote ka. Ano nga abangan sa pelikula? Parang hindi nag-expect yung audience tapos wala lang. Oo, sasagot ka lang wala Oo. lang. Naku. Kasi parang tinanong ni Kim kasi 2013 sila last na di ba? Yung Baler. Baler. Oo, dun sa movie na yon. So after so many years, ngayon lang sila ulit nagkaroon ng project. Yes. So parang very excited si Kim magtanong. Tapos ang bungad, wala lang. Parang, ay Jericho, bukas naman ang Marisol Yes. Academy. Yes. Para sa iyong naman. For Sign. sure, ipapaliwanag yan ni Eko, no? Correct. Maganda nga yun, di ba, pag nasolda ni Milde sa Abante Tonight, makukuha natin yung side naman ni Eko. At eto pa, ewan ko kung totoo ha, Yes. parang hindi na daw manonood. Di umano Tama, ha, Kim Pao. yung mga ibang fans ni Kim Chiu sa pelikula ni na Jericho. Pero May syempre- ganon ha. Oo. Chismis lang naman. Pero syempre, wag na lang natin pong isipin yon. Isipin na lang natin na si Kim, mahal na mahal yung Oo. ate Mahal si niya, Ann. oo. True. Nagsusuportahan Curtis, sila ni nagsusuportahan Kim. sila. At saka at pareha silang beautiful girl. Correct. Wherever you are. Correct. Ganon. Kasing ganda mo ba? Yes.
kitang-kita naman, hindi yung tinatanong. Tanong mo pa kay Sadie, with or without makeup, I'm still beautiful. From the heart. Oo, syempre si Beck Vasquez oong-oo, no? Yes, Diba? tsaka si Stephanie Naku, Jamila. mag-BFF na kami ni Beck Vasquez. Yes, sa pinaliwanag mo na nalam mo si Dustin, Beck Vargas, Stephanie Yeah. Jamila, at saka si Leonor Malano. oo. Ayan. At saka si Lynn, si Isa Abelia Javier. Kimpaw naman. Ang balitang dinedma ni Jericho Rosales si Kim Chiu ay isa na namang showbiz issue na mabilis kumalat lalo na kapag may maikling video clip o larawan na pwedeng ma-misinterpret. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng hatol. Kung walang malinaw na buong konteksto, posibleng busy lang o hindi napansin ang pagbati. May nangyayaring off-cam na hindi alam ng publiko. Na-cut o na-edit ang video kaya mukhang may snub moment. Simpleng awkward timing lang. Parehong veterano sa industriya sina Kim Chiu at Jericho Rosales, kaya hindi na bago sa kanila ang mga ganitang intriga. Madalas, lumalaki lang ang issue dahil sa fan reactions at social media interpretation. Balanseng pananaw. Hindi agad dapat husgahan ang isang tao base sa iisang eksena o clip. Mas mabuting hintayin kung may official na pahayag o paglilinaw mula sa kanila o sa production o event organizers. Ang pagrespeto sa parehong panig ay mahalaga. Iwas muna sa hate o pangbabash. Dagdag pa. Sa showbiz, minsan mas malakas ang kwento ng fans kesa sa totoong nangyari. Kaya mas healthy sa fandom culture ang pagiging mapanuri at hindi agad padadala sa emosyon. Sa balitang na issue na dinedma raw ni Jericho si Kim, mas maingat akong tumingin dito. Sa showbiz, maraming sitwasyon ang madaling ma-misinterpret kapag putol ang video, kulang ang anggulo o wala ang buong konteksto. Parehong profesional sa industriya sina Kim Chiu at Jericho Rosales. Sa tagal nila sa trabaho, sanay na sila sa public events, tapings at fan interactions. Posibleng may dahilan kung bakit mukhang hindi nagkaroon ng interaction. Maaring hindi lang talaga napansin sa dami ng tao, may inaasikaso o may kausap sa oras na iyon, na-cut o na-edit ang kumalat na clip, simpleng awkward timing lang. Opinyon ko, mas mabuting iwasan muna ang matitinding konklusyon at batikos hanggat walang malinaw na paliwanag mula sa mismong mga involved. Minsan, ang maliit na sandali ay napapalaki dahil sa social media reactions at fan emotions. Healthy approach para sa mga fans. Huwag agad magalit o mangbash. Hintayin ang buong kwento, panatilihin ang respeto sa parehong panig. Una sa lahat, sa panahon ngayon ng viral clips at mabilis na pag-share ng content, napakadaling bumuo ng kwento base sa ilang segundo ng video o iisang larawan. Kapag may nakita ang netizens na tila pag-iwas o kakulangan ng interaction, agad itong nabibigyan ng mali siya. Pero sa totoo lang, ang ganitong mga sandali ay pwedeng kulang sa konteksto. Maaring may nangyayari sa paligid na hindi nakikita ng camera. May kausap, may inaasikasong production queue, o simpleng hindi lang talaga napangsin ang isang tao sa dami ng nangyayari. Si Kim Chiu ay kilala sa industriya bilang approachable at game sa public interactions. Samantalang si Jericho Rosales naman ay matagal ng respetadong aktor na sanay sa professional settings at public events. Dahil dito, medyo mabigat agad paniwalaan na may intensyonal na snub nang walang malinaw na patunay o pahayag mula sa alinman sa kanila. Mas interesting tingnan dito ang fan culture dynamics. Kapag may iniidolong artista, natural na protective ang fans. Kapag may nakita silang tila hindi magandang trato, kahit hindi sigurado, mabilis silang mag-react. Dito nagsisimula ang mabilis na paghusga, pagbuo ng side versus side narrative, pag-init ng comment sections, at pagdami ng haka-haka na nagiging parang totoo dahil paulit-ulit na sinasabi. Pero mahalagang tandaan, ang online perception ay hindi laging katumbas ng buong katotohanan.
May isa pang anggulo. Minsan, ang showbiz issues ay lumalaki hindi dahil sa mismong pangyayari, kundi dahil sa interpretasyon ng mga nakakita. Ang 3-second clip ay pwedeng magkaroon ng 3,000 na interpretations kapag pinatungan pa ng captions, background music at opinyon ng uploader, nababago ang dating ng eksena. Hindi agad dapat lagyan ng negatibong motibo ang isang maikling interaction. Mas makabubuting hintayin kung may paglilinaw mula sa kanila. Ihiwalay ang obserbasyon sa akusasyon. Panatilihin ang respeto sa parehong panig. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay paalala kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa paghubog ng opinyon. Bilang audience at fans, may kapangyarihan tayong pumili kung magpapadala tayo sa init ng issue o mananatiling mapanuri at kalmado. Minsan, ang pinaka-mature na reaksyon ay ang sabihing kulang pa ang impormasyon para humusga.